Higit 200 na raw ang bilang ng mga kongresistang boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, May 11. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, selyado na raw ba yung more than 200 votes laban sa Vice Presidente? Cheryl, dahil nga naitaas na at naibigay na sa iba't ibang mga mambabatas ng House of Representatives yung mga yung committee report na naglalaman ng resolusyon para maitakda ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte, ay pinag-aaralan na nga daw ito ng mga mambabatas para makita yung boto. So far, Cheryl, yung numbers na nakuha natin ay galing din sa iba't ibang mga partido na nandito sa House of Representatives, kabilang na nga ang Lakas CMD, pati National Unity Party, na nagsasabing may ilan na, majority ng mga miyembro ng mga partidong ito at ng House Block na ito ay magpapakita ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang ilan sinasabi na malaki talaga yung naging epekto nung lumabas na ebidensya na nasa 6.7 billion pesos yung bank transactions ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Man Scarpio na nai-report sa Anti-Money Laundering Council. So tuloy-tuloy yan, nataabangan nga natin dahil sa May 11 na inaasahan yung botohan sa plenaryo pagdating dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano pinaghahandaan ng mga mambabatas yung plenary debate sa Lunes? Cheryl, inaaral na daw ng mabuti at talagang tinitingnan na yung mga ebidensya na nailabas at naisiwalat dito sa mga clarificatory hearing ng House Justice Committee. Una na nga dyan ay masasabi natin na yung 4 articles of impeachment na nailatag nga din ng Justice Committee, kabilang na yung sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, yung unexplained wealth ni VP Sara, pati na kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, yung kanyang grave threat na ibinigay sa Pangulo, pati na rin yung bribery, lalong-lalo na sa DepEd employees, ay talagang malaking ebidensya para nga makita kung may suportang may bibigay. At dahil nga lagpas naman na doon sa sinasabi nilang 1/3 votes of the House or 106 votes na kinakailangan, ay talagang titingnan kung paano nga ba dadaloy itong impeachment laban nga kay VP Sara. Para sa kaalaman ng publiko, Amy, paano ba gagawin yung pagboto sa articles of impeachment laban kay VP Sara? Cheryl, ngayong araw nga rin ay nagkaroon ng Impeachment Agenda Forum kasama si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, at nalinaw niya na kanina na magkakaroon nga daw muna ng mga debate mula sa mga mambabatas para maipakita yung stand at masaad nila yung stand nila dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Matapos niyan ay magkakaroon na ng botohan through nominal voting. So katulad lang din ng mga na-observe natin over the past few months dito mismo sa House of Representatives, doon makikita yung bilang ng mga mambabatas na talagang sumuporta dito sa impeachment ni VP Sara. At matapos yan ay magtutuloy-tuloy na nga ito at ipapasa na nila, magkakaroon ng election para sa prosecution team at maitataas na nila ito sa Senate Impeachment Court. Pagkatapos pagbotohan, ano ang susunod na mangyayari? Yes, Cheryl, matapos itong botohan ay magkakaroon ulit ng konting manifestations. Ine-expect natin na mangyayari nga yan sa Lunes, May 11. Ang nasabi din dito ni Representative Ridon ay magiging malaking bahagi at magiging busy halos yung Kamara simula Monday hanggang Wednesday, dahil nga pagkatapos ng botohan, magkakaroon na yan ng election para sa prosecution team. Kahit may mga nasabi na si Representative Jervy Luistro na mga pangalan na nais niya sanang makasama sa prosecution team, magkakaroon pa rin talaga ng botohan at eleksyon para nga malaman kung sino-sino yung mga sasali, para pag naitaas ito sa Senate Impeachment Court ay makita nila at mailatag nila yung pieces of evidence na naisiwalat sa mga pagdinig ng House Justice Committee. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.